ginamit ko yung sunlight. And ito yung example nun na makikita nyo dito. So, this was in, I think this was in France. So, pinakita lang dito na pwede ka magkaroon ng apoy because of sun. So, may kasalanan nun. Buti pa kayo na. Siyempre, ano nga naman buhay pa yan hanggang ngayon. Okay. Yung unang type na ginagawa natin dyan is what we call yung principle na to. Mapapansin mo dito, meron tayong mga mirrors or mas kilala natin sa tawag na heliostat. So yung sunlight, magre-reflect doon, papunta dito sa receiver. Receiver would then would be fed by water na pwedeng maging steam dito or marihit mo para mapait ang darwing turbine. Yung turbine will operate. So, it's still the same principle as how you do fossil fuels. Ang pinagkaiba lang dito is yung umpisang part. Yung fuel mo, wala kang fuel. You will just burn yung or you just create steam using water. So, yun yung ginagawa natin. So, here in the next slide, pinapakita yung mga sample niya. So, ito yung mga nakikita nyo parang satellite, pero hindi satellite yan. Ha? So, these are heliostats. So, puro mga heliostats. So, ito pa, heliostat. So, what is a heliostat? It is an instrument consisting of a mirror moved by clockwork for reflecting the sun's rays in a fixed direction. So, alin yung direction na yun? Yung makikita nyo malaking building sa gitna. Or yung tinatawag natin receiver. So, nakapoint yan papunta dito para magkaroon ka ng steam. So, yun yung ginagawa natin. And yung type ng mirror na ginagamit dito, balikan natin yung basics nyo, would be a Fresnel lens. So, ang Fresnel lens is a type of mirror wherein it has a large aperture and a short focal length. So, kumbaga, naka-ganon. Yung mirror natin is parang naka-parabolic. So, yun yung tinatawag natin. So, ito, pinapakita lang yung wavelength at saka yung dimension. So, it just shows kung anong type lang na lens ang gagawin natin. Okay. But may problem tayo, masyado siyang mahal. So, para hindi tayo masyadong mahirapan doon sa cost, gumawa sila ng isang pang type na mirror. Yung compact linear Fresnel reflector or yung CLFR. Ito naman ay much cheaper to produce than parabolic ones. So, mas mura to. Kasi flat lang to. Hindi kagaya pag curve, kailangan mo pa i-consider. Okay. So, yun yung first type. Hindi na natin di-discuss yun. Kasi ang gagawin nyo lang dyan, pag nag-design kayo, is kailangan nyo lang malaman kung ano yung heat energy na ipapasok nyo sa turbine. So, you convert light to heat, and then heat to steam na ipapasok nyo sa turbine para magkaroon ng mechanical energy, then convert to electrical. So, yun yung principle behind it. Yung mas ginagamit natin, or yung mas nakikita nyo, itong pangalawa, tinatawag natin photovoltaic power conversion, or simply PV. So, ang PV was developed by Carlson and Brodsky, 1976. So, solar cell siya, you convert radiation energy directly to electrical. Now, what is the difference of solar cell sa module at saka sa array? So, kailangan nyo malaman to. Ang solar cell, yun yung parang nandun sa inyong calculator. Cell lang yun. Pag yung cell na yun, pinagsama-sama mo, magiging module. So, module, mas kilala sa tawag na solar panel. Yung nakikita nyo isa, or let's say yung sa Shopee, yung makikita nyo panel doon, yun yung solar panel, solar module. Now, yung module, pag pinagsama-sama nyo, ang tawag natin doon, array. So, solar array, yung pinagsama-sama natin na module na. Okay?
So yun yung difference doon. Kailangan nyo malaman to kasi pag nag-decide kayo, iba ang cell sa module sa array. Pero wala kayong problema sa cell. Kasi automatically, ang mabibili nyo na ngayon is module type na. Or yung panel na. Hindi kayo bumibili ng solar cell. Unless, magde-decide kayo ng sarili nyong module. So ibang usapan na yun. Pero, we are not on that part. Ang focus natin would be yung sa available. Okay? So solar module, solar array. Okay, ano ba ang principle doon? Gumagamit lang tayo ng principle ng electricity ulit. Ano ang ginagawa natin? Bakit nga ba pangalan nun electricity? Movement ng electrons. Pag nag-move yung electrons, saka ka nagkakaroon ng kuryente. Kaya tawag sa kanya electricity. Kasi electrons yung pinapagalaw natin. So, ang gagawin niya, yung ilaw na tama sa N at saka sa P-type mo ng material, and yun yung magkakos ng movement. Okay. Now, sa photovoltaic material, or ito mismo, meron tayong dalawang types na ito-consider. So, the first type would be a semiconductor material that absorbs light and convert it into an electron-hole pair. Yung electron-hole pair, yun yung nagkakos ng movement ng electrons. Yun yung first type. Second type would be a semiconductor material with junctions that separate photo-generated carriers into electrons and holes. So, sineperate ko siya para magkaroon siya ng movement ng electrons. And ang commonly used would be the crystalline silicon cell or C-SI. Ang efficiency nito is mababa lang, 11 to 18%. Okay. And yung pinaka-efficient niyan, yung may 18% is monocrystalline CSI or monocrystalline silicon cell. So yung pinaka-efficient sa lahat ng type ng silicon cell. They are laser groove and very conductive. Pero hindi lang naman yan yung photovoltaic materials na ginagamit natin. Marami pang iba. Meron rin tayong tinatawag na polycrystalline, which is amorphous, silicon, cadmium, telluride, and gallium. Pakiano pa rin yung mga course policy natin, ha? Kasi baka bigla kayong mag-quiz or mag-seek word na wala sa oras. Marami ako nakikita nagsa-cellphone, ha? So, please lang. Ayoko mag-quiz dito kasi hindi nyo pa alam yung topic, ha? Baka mag-quiz kayo bigla, decide. So, yung mga cellphone dyan, pakitago, ha? Okay, yun yung unang type, polycrystalline, amorphous, silicon, or cadmium. Medyo mas mababa ang efficiency nito kaysa sa monocrystalline. Okay, yung last type, thin film solar cell technology. Ito na yung mga bagong uso na yun. Kaya meron na kayo nakikita ng mga projects na nilalagay mo yung mga PV sa mismong buildings or pwede na sabihin gawa si Seki ng damit para pag naglalakad na lang siya, pwede siya mag-charge. Transparent window, ibang usapan yun, pero more or less parang ganun rin siya. Ang ginaganda nito is flexible siya. So makikita nyo naman dito na flexible siya. Pero para mapaandar mo to, kailangan mo pa rin ng positive and negative. So maglalagay ka pa rin ng file. So isipin mo sa gitna ka paligid sa'yo, may wire pa rin yun. Kasi paano mo i-charge yung power bank mo or yung cellphone. So, yun, yes. Ha? Siyempre, hindi natin masabi ng parehas yun kasi iba yung material niyan, iba rin ang efficiency. Ang advantage lang nito is environmentally robust siya. Meaning to say, marami kang pwedeng gamitin ng mga material sa environment. Okay. Meron rin, ito yung characteristic ng PV. Sa PV, meron tayong dalawang kinukuha. Yung open circuit, saka yung short circuit current. Bakit natin kinukuha yan? Kasi para malaman natin kung kailan bago siya masira. So, how do you perform open circuit? May panel board ako, or solar panel, lalagay ko sa isang lugar, ayan kung magkaroon yun ng power.
pero hindi ko lalagyan ng load. I-measure ko lang yung voltage, open circuit voltage. Open circuit test. Kung natatandaan nyo sa machines. Another one, paano yung short circuit? Isa-short ko siya, lagyan ko ng ammeter, measure ko yung current, yung short circuit current. Okay. Now, we do that para magawa natin yung tinatawag natin VI curve ng panel. Ano ba makikita sa VI curve? Makikita natin kung kailan ka magkakaroon ng tinatawag nating maximum power. So, ito yung ating open circuit voltage. Ito yung aking short circuit current dito sa Google Maps. Pagka-curve yun, hanapin mo yung point kung nasaan optimal yung value, which is ito. We call this our maximum power. So, yan yung maximum power na pwede ibigay ng isang PV. Kasi isipin mo, hindi mo pwede gamitin yung 3.5 dahil 0 volts yun. Hindi mo pwede gamitin yung 21 volts kasi 0 ampere yun. So, halapin mo yung point na yun kung nasaan. So, at dito na-develop yung mga different control algorithms nyo na gagawin. Okay, next slide. Okay, ito, pinapakita natin na pag tumingin kayo ng PV panel, yan yung makikita nyo mga specification. So, ang isang PV panel ay merong maximum power doon, may maximum voltage, maximum current, open circuit, short circuit, efficiency niya, cost niya, width, weight, etc. So, makikita natin yung mga ganyan basis. Okay. Now, bakit natin kailangan to? So, later on, you would learn why kailangan natin ito. Okay. Makikita nyo rin sa PV yung tinatawag mong cell temperature niya. So, dito sa cell temperature, meron kang effect pag pinag-usapan natin power, open circuit voltage, saka short circuit current. You would notice na yung power and open circuit voltage natin is inversely proportional. Kaya negative coefficient yan. Yung short circuit naman is positive coefficient. Kasi balikan nyo lang yung principle ng circuit theory nyo. Habang tumataas yung current, ano nangyari sa movement ng electrons? Bumibilis. Pag bumibilis yun, nagkakos yun ng friction sa kanila. So, kaya umiinit yung wire. Yun yung reason nun. Kasi mas mataas na current, mas mataas yung movement ng electrons. Okay? Meron rin tayong tinitingnan na operation condition ng isang module. So, hindi ka pwede lumagpas ng 600 volts DC. Ang operating temperature mo is negative 40 to 90 degrees. So, meaning to say, hindi ka pwede maglagay ng panel sa negative 50 degrees or sa 100 degrees. Then, you have also equivalent wind resistance. So, this means na pag lumagpas ka dito, pwedeng masira yung PV module mo, pwedeng lumipad-lipad yan. So, yun lang ang ibig sabihin niya. So, a typical silicon module, let's say, has a power of 300 watts with 2.43 square meter na surface area. Then you have a typical thin film that has a power of 69.3 watts with an area of 0.72 square meter. Hence, the land required by a silicon module is almost 35% less. So, kailangan nyo mag-consider ng standard testing dyan. Yung STC na ginagamit natin madalas, ang irradiance would be 1,000 watts per square meter. Meron kang air mass na 1.5, may cell temperature ka na 25 degrees. So, ano yung fill factor natin or how much solar energy is captured? So, gagamit ka na itong formula. Fill factor is equal to maximum power sa voltage and current over open circuit and short circuit. So, pwede natin i-check yan. Gawin natin example itong isa. Okay, so gawin natin itong example, yung maximum voltage and current nito as well as ito. So, ano ba yung fill factor natin? So, your fill factor would be VMPP IMPP over open circuit and short circuit. So, gamitin natin yung type 1. So, 54.8
times 3.47 divided by 67.5 times 3.75. So, yan yung fill factor base here. Pag pinumpit natin, ano yung FF mo, fill factor. Pakikalpit. So, 54.8 times ilan? Point. 75 ba yun yan? 3.75. 80.81. 0.75 pala siya. 1, 2. 0.75. 12. So, yan yung fill factor natin. So, ano nga ba ibig sabihin ng fill factor? Baba tayo dito. How much solar energy is captured? So, we captured only 75%. So, kung may 1,000 watts ka, ang pumapasok lang talaga or nakukuha ng module natin, 70 watts. Okay, yun ang ibig sabihin ng fill factor. So, fill factors can be over 0.85. Can be, but for typical commercial PV modules, the value lies around 0.65. Typical PV module characteristic is not only a function of irradiance energy, but also is a function of temperature. So, you would notice here na yung voltage and current natin, mas mababa yung maximum power niya pag mas mataas yung temperature. Pag mas mababa yung temperature, mas mataas. Pero may limitations pa rin yan. Kasi syempre, bababa rin yung curve mo. On the other hand, pag irradiance naman, mas mababa ang irradiance level, mas mababa rin yung maximum power ko. So, yun yung mga consideration natin. Okay. Now, may isa pa tayong kinukuha aside from fill factor. Iba naman to, yung efficiency. Ang efficiency naman is defined as your maximum power divided by your surface power or the surface area of the module. Yun yung tawag natin. Wherein here, pwede natin makuha yung certain efficiency. So how do we do that? Kasi for this case, so kalamin nyo lang yung surface area or yung surface area ng power natin. Okay, next. Before tayo, bigyan natin example. Balikan natin ulit yung kanina. Akyat ko ulit So, gamitin natin yung type 2. So, gagamitin ko yung 26.3 at saka 7.6 na current. So, pag ginawa ko yung efficiency nun, efficiency is equal to voltage at maximum power point, current at maximum power point, over yung ating surface area power. So, pag ginawa natin yun, may efficiency tayo. Ano ba ang efficiency natin dito? Sabi natin 13.9%. So, gagawin ko itong 0.1310, which is equal to ano yung BMPP natin? 26.3. Ito times ko yan ng 7.6. Ito magiging yung area multiplied by irradiance. Standard irradiance natin is always 1,000 watts per square meter. So, mula dyan, makukuha ko yung area. So, ilan yung area? 1.525 square meter. Balikan natin yung discussion natin last time. Diba sinabi natin na sa isang square meter natin, ang power natin is 100 watts. So more or less, paano ba ito? Kasi lumalabas dito, 200 watts yun. Pero, pag dinawin natin, ano ba ang square root niya? Ito yung aking PV
module. So, ito yung kanyang area. Sabihin natin 1.525 meter by 1 meter. So, yun yung Pag nag-generate ka doon or naglagay ka ng 1,000 watts per square meter, ang output mo lang na capacity would be 1 watts. Kaya nga approximately 30 meters. yun yung computation natin for that case. Okay. Now, puntahan natin to. Ito yung pinaka-importante na kailangan nyo tandaan na rin. Pag meron kang cell, sa cell voltage yun. So kung let's say gagawa ko ng module na may 36 cells na naka-series, kahit anong mangyari yung cells mo, sini-series mo para sa module. Wala ka munang pakialam sa current to. So for this case, naglagay tayo ng 36 cells in series. So bilangin nyo yan, 2, 4, 6, 8, 9, 9, 18, 27, 36 yan. So 36 cells. So may cable yan ha, may wire yan, pero maliit. Kailangan mo i-connect yun para magkaroon ka ng series connection. So, hindi na natin i-discuss yung design doon. Pero, you need to remember, may wire sizing pa rin yun. Okay. So, eto, yun nakikita nyo. Di ba pag bumili kayo, pag nakakita na ba kayo ng PV panel? Pag tinignan nyo sa likod, may dalawang wire na nakalabas. Yung dalawang wire na nakalabas, ito yun. Pag binuksan nyo yun, makikita nyo yung wire na yun dumadaan dun sa lahat ng cell na naka-series sila. So, 36 times 1.5, that would be 54 volts. So, meron akong 54 volts na PV module. So, this is 54 volts. Yes, question? Now, yung isang module, pag kinunod mo in series, ang tawag natin doon, string, PV string. So, sabihin natin may tatlong module tayo na naka-series, we call that a PV string. Now, pag yung PV string mo, kinonect mo in parallel, ang tawag natin PV array. So, hindi, pag meron kang dalawang string, array na ang tawag. Pwede mong pag-connectahin na magkakaibang PV module. Electrically speaking, walang problema doon. Pero bakit kung gagawin yun? Magkakaiba sila ng pricing. Diba? So, kumbaga, pupunta ka lang sa practicality. Pero wala naman nagbabawal na let's say umamit ka ng type 1, type 2, type 3, type 4. Okay lang. Yung module yung cell, karaniwan, tatlo lang naman ang type ng cell. And usually sa mga PV panels nyo, ang ginagamit natin is either purely monocrystalline or purely polycrystalline. Hindi ka nagpo-combine ng dalawang magkaiba. Kasi syempre, magkakagulo yung voltage mo doon. So, mas maganda same na yun. So, array. Now, itong array, pag pinagsama-sama natin, pwede siyang magkaroon na ng PV system. But you need to remember na yung array na yun, hindi mo pwedeng i-direct sa load. Kailangan mong maglagay ng device na. So, ang device na yun is an inverter. Now, yung inverter would be what we call centralized or what we call individualized. So, ang difference lang yun, pag centralized ka na inverter, Pwede may dalawang kang array dito na pinasok mo sa inverter. Pag individualized, ibig sabihin, isang array, isang inverter. yun lang ang main difference na. And in order for you to provide higher operating voltage, kailangan nyo lang gamitin yung modules na naka-series. If you provide higher current, kailangan mo lang gamitin yung string na naka-parallel. Yun lang yung operation nun. So, babalik ka lang ng circuit theory, series and parallel. And halos lahat ng PV system natin, meron tayong tinatawag na bypass diode sa blocking diode. Ang bypass diode is always in parallel with each module para ma-avoid yung damage.
yung locking diode, ilalagay natin for each string. Para, ito naman, is malesen natin yung effect ng current or short circuit current. Okay. Meron tayong tinatawag na solar spectrum. Pero ang solar spectrum is just a plot of irradiance with regards to a particular location on a given temperature and air mass. So this just shows na may effect yung air at saka temperature sa irradiance value. Pwedeng bumaba, pwedeng tumaas. And generally speaking, if we do that, pwede kang magkaroon ng tinatawag nating nominal temperature. Itong nominal temperature, ito yung nakikita nyo sa PV na nakalagay, for instance, 1,000 watts at 25 degrees Celsius. So yung 25 degrees Celsius na yun yung nominal operating temperature. Yun yung temperature wherein kung ano man yung rating ng PV, kaya nang gawin. Pag tinaasan mo yung temperature, binabaan mo yung temperature, pwedeng tumaas or bumaba yung binibigay mo na power. So yun yung difference. And this is yung general formula natin. We talk about yung cell temperature. Ito naman ambient temperature. Ito yung nominal. Minus 20, fixed value to ng 20 degrees. Then yung AC is your constant. And S is your insulation. So with that, pwede mo malaman ba yung temperature ng cell or yung temperature ng ambient temperature. Okay. So okay na. Okay na tayo sa concepts. Pwede tayo pumasok ng design. So sa design ng photovoltaic system, you have the following requirements. Power requirements, rated load voltage, weight and surface area, lowest installed and operating cost, and maximum power point operation. Now, ang tanong, kailangan nyo ba ng weight and surface area pag sa power plant? Yes, you need to have still weight and surface area. Kasi hindi mo malalaman kung kakayanin ng lupa yung mga nilagay nyo na PV. Lalo-lalo na sa bubong. So, hindi ka pwede maglagay ng sobrang dami. Kaya, bakit limited lang yung mga PV na nakikita nyo sa bubong? Bakit hindi mo lagay na lahat ng area sa bubong is purely PV? Kasi mabigat. May weight yan. So, mamaya magkakaroon tayo ng example. Rated load voltage, siyempre, gusto mo malaman kung ano yung sinusuplayan na load. So, ano yung voltage? Ano yung capacity? So, kagaya kanina, para makapag-design ka ng higher voltage rating, kailangan mo mag-construct ng string. So, yung construction ng string would be yung number in series. At pulsan, pag sinabi natin pulsan, this is the highest amount of charge that is stored will be generated sa open circuit for PV. Usually, pag sinabi natin pulsan, that is 1,000 watts per square meter. Hindi siya standard, yun yung talagang value niya, yung measure, 1,000 watts per square meter. Yes. Buwan ng oras yun. Well, depende sa lugar yun. Pero sa Pilipinas, usually that would be around 12 to 2 yung pulsan natin. Okay. Open circuit ang voltage, karaniwan sa residential system is lower than 250 volts DC. Sa commercial or industrial, 600 volts. Sa higher level, syempre mas mataas. Pero may limitation yan, depende sa kaya ng inverter. Okay, how do you compute yung power? Yung power, madali lang. Kahit series yan or parallel yan, direct computation lang naman yan. I-multiply mo lang naman. But for here, papakita lang natin, the string power is the number of modules mo multiplied by the power of each module. Now, para makuha mo yung mas mataas na current, pwede ka mag-parallel. So, pag nag-parallel ka, tataas syempre siya. But there is a transfer of DC power over a cable at low voltages.
Kaya may power losses ka doon. And so power losses na to is masyadong mataas sa DC. Kaya bihira kayo makakita ng mga panel na ang agwat nila sa isa't isa is mahaba. Usually parang magkakadikit lang sila halos. Pero sa likod doon, may connection sila ng wire. So, DC tayo sa umpisa, kaya kailangan mong palitin yung wires or yung distances nila from one another. Kasi balikan nyo lang yung principle ng resistance. Raw length over area. So, higher length, higher resistance. So, kailangan natin i-approve yun. Now, yung amplitude modulation naman, ito naman yung ginagamit natin para magkaroon ka ng DC output. So, ang typical range natin is 0.95 to 1. Diba? Pag lower than that, magkakos na yan ng harmonics. So, another topic yun. Okay. So, let's put it into an example. So, I want to design a PV system to process 10 kilowatts of power at 230 volts, 60 Hz, single phase AC. Let initial MA, unit amplitude modulation, is 0.9 and switching frequency is 6 kHz. So determine ilan the number of modules and string natin and yung voltage niya, number of string in an array, and yung inverter specification and yung signal line. So first step is kailangan natin muna ma-identify yung kailangan ko na DC voltage. To identify yung DC voltage natin, we have this formula for single phase. Single phase sa pinag-usapan natin. Inverter DC voltage is equal to square root of 2 voltage ng AC times amplitude modulation. So ano yung voltage ng AC natin? Ang sabi natin kanina ay 230 volts. Kaya multiply natin 230. Yung MA is given. So, typically 0.95 to 1 or for this case 0.9. So, pag kinuha natin, that is 361.4 volts. So, yung papasok na voltage sa inverter should be at least or at most 361.4 volts. Okay, ngayon, maghanap ako ng specification ng PV. Ang sabi natin dito, ito yung gagamitin ko na specification. So, kukunin ko yung kanyang maximum voltage, maximum power point voltage, which is 50.6. So, ang gagawin ko sa 50.6, i-divide ko siya sa 361. I-round up nyo yung value kahit less than 0.5 siya. So, kung 4.1, 5 yun. Huwag kayong gagawin na less. Bakit hindi nyo pwedeng gagawin yung less? Kasi mas maliit yung voltage nyo. So, palaging mataas o kahit 4.0003. Gagawin nyo pa yung 5 siya. Always higher. So, lalabas, kailangan ko ng 7 modules na naka-series. So, ang aking string voltage is 354.2. Now, bawat isang module daw ay 300 watts. So, yung 7 naka-series, ang kanyang power is 2,100 watts. So, 2,100 watts. So, ang gagawin natin, i-divide ko yung 10,000 na 2,100. Round up. So, meron akong 5. So, drawing natin ha. So, pag dinokin nyo yung design niyan, meron akong 7 naka-series. So, ito yung module natin. Hindi natin 7. Hindi naman kamo. Then, meron akong 5 naka-parallel. PVR. So, yan. Ang isang PVR mo ay may 7 naka-series na module. Tapos yung bawat module, bawat
string mo ay ito siya, sa 5. So ito na yung specification ng natin. 7 strings in 7 modules per string, 5 strings per array. Isang array lang yung kailangan ko. Basta ang voltage doon ay 354.2 volts, magpo-produce ako ng 10 kilowatts. Yung number of array. Isa lang. Bakit isa lang? Kasi 10 kilowatts lang yung ginamit natin. So, kumbaga, consider natin na isang array siya. 10 kilowatts. Pero mamaya, pag nag-3-phase na tayo or higher loads, makikita nyo na hindi isang array na yun. Multiple arrays yun. Dahil meron tayong limitations na tinitignan, which is yung kasunod na compute natin, yung inverter. Ang inverter kasi, hindi ka pwede basta-basta mag-design. Yan. Ang kailangan mo lang gawin is kung ano man yung available sa market. So, ang available na sa market, ito yung kailangan ng specification. 0.92 amplitude modulation and modulation frequency na 100. So, paano nangyari yun? Balikan nyo lang yung formula. Square root of 2 BAC over VDC. Imbis na yung VDC nandito, nilipat natin sa kapila. So, 0.92 yun. And then, switching frequency over AC frequency. Kaya, so, yung single line diagram natin, meron kayong 7 modules per string and meron kang 5 string. Yun na yung PV system mo. I-connect mo sa DC bus na may voltage na 354 volts. Ilalabas, papasok sa inverter na may output na 2/3 volts and may load na 10 kilowatts. So, yan ang single line diagram mo ng PV system for single phase. This is directly nakakabit sa load. Okay. May question ba sa example number 1 or clear pa? Okay. Upload ko naman yan by weekend. So, whatever. Na-upload ko naman talaga yung lecture. So, yun. So, ganun lang yung computation natin. Pero, kailangan yung tandaan na yung bawat isa dyan may wire. So, kailangan yung i-consider rin yung wire, especially pag nagko-connect ka na papunta dito sa inverter. So, kailangan mong compute yung wire size nito, saka yung wire size nito. Which is, i-base nyo na lang sa PEC. Ito, since meron kang 5 string na naka-series, so ano yung kanyang current? Ano ba ang current mo sa isang string? So, balikan nyo to. Yung kanina natin. So, ang sabi dito is 5.9 ampere. Yung isa. 5 yan. So, 5.9 times 5. So, that would be 29.5 ampere. So, yung 29.5 ampere yung pumapasok dito. Minimum. Applyan mo ng standard kung kailangan mo i-times ng 1.25 based sa PEC. Then, sa kakapipili ng wire. Pero hindi ko sinasabing 1.25 ha. Hanapin nyo yung DC standard sa PEC. Okay. Then, pupunta naman siya sa kapila. 230 volts. Gagawin lang natin 10 kilowatts divided by 230. Then, times 1.25. Para makuha mo yung wire dun sa kapila. So, ganun lang yung kailangan yung tandaan. Tapos, kung meron ka ng wire, pwede mo na rin lagyan niya ng mga breaker. So, anong basis natin ng breaker dito? 10 kilowatts divided by 230 times 1.25. So, alapin niyo yung ampere turn dito. Sa kabila, DC analysis lang. So, yung 29.5 kaya mo yung standard para sa breaker size. Yung DC breaker. So, that's how you create a single phase PV system. This is off-grid. Ibig sabihin, hindi mo kinapit sa grid. Okay? Okay, next example, lakihan natin ng konti. Gawin natin 500 kilowatts na, 460 volts, 60 Hz, 3-phase AC. So, kunin natin yung kanyang
initial na amplitude modulation ng 0.9. May string voltage tayo ng even na 550 volts. So, hanapin natin yung following. Ilan yung modules in string and number of string in an array if each array can generate a power of 20 kilowatts. So, ito, hindi kagaya ng unang example natin na isang array lang. Ito, multiple arrays. So, 20 kilowatts. Tapos, meron daw tayong inverter. Yung inverter natin is 100 kilowatts. May switching frequency na 5.04 Hz. Kailangan natin i-boost yung voltage niya. Then, lastly, hanapin natin yung total harmonic distortion. Okay. First step, pipili ka ng modules. Ito yung pinili nating module, ito yung specification. Next step, yung solution na natin. So, 550 over 50.6. I-divide mo lang. So, ilan yun? 11. So, 11 yung modules natin na string. So, ang gagawin natin, 11 times 300 para makuha ko yung power per string. 3,000. So, ilan yung string voltage natin? Yung 11, multiply ko lang ng 50.6. Okay, paalala lang, kanina pa ako nakakita ng cellphone. Pag kayo lang, ang kukulit niya talaga eh, no? Ang kulit niya talaga eh. Naano na ako eh. So, ilan yung string voltage natin? 11 times 50.6. So, ilan to? 556.6 volts. So, ano gagawin natin kasunod dyan? Meron kang 3,300 per string. So, ang gagawin natin sa per string na yon is i-divide ko sa 20 kilowatts. So, ilan yung aking number of strings natin in parallel? 6. So, meron tayong 6 na strings na naka-parallel. So, yung isang array mo, may 6 na strings parallel and bawat strings is 11. So, that is a total of 20 kilowatts. Isang array. May inverter daw tayo na ang size natin. Meron tayong 500 kilowatts na load. So, ang gagawin ko, yung 500 kilowatts, divide ko ng 20. So, kailangan ko ng 25 na arrays. So, pag dinawin ko yun, kung isang array ito, kailangan ko mag-drawing nito 25 times. So, yun yung total para sa 500 kilowatts na system. So, meron ako 11 modules per string. May 6 ako na array, 6 na strings per array. May 25 arrays ako. Bawat isang string ko ay 556.6 volts. Ibig sabihin, bawat array ko, ang output voltage niya is 556.6. Ang problema dyan, wala kang makikita inverter na ganyan. Karaniwan na makikita mong inverter dyan is mas mataas. So, kailangan natin unang kumuha ng output mula dun sa inverter side. So, ang gagawin natin, 460 volts ang sabi natin AC, diba? Balik tayo sa taas. Ayan yung nakalagay, 460 volts AC. So, ibig sabihin, line voltage yun. Ito yung matatagdag ko sa formula natin kanina. Kanina, nung single phase, wala kang 2 at saka wala kang square root of 3. Yung square root of 3 kaya natin nilagay is kinonvert natin yung line voltage into phase. Ito, kaya may 2 para ma-convert natin to into peak value. So, yun yung reason. Kaya meron ng 2 at saka square root of 3. So, sa substitute natin yung 460 dito, i-divide ko sa 0.9. So, 835. 835 volts yung binibigay ng inverter. So, kung meron tayong inverter, DC, AC, 460 volts to. 835 volts to ng DC. Ito, AC. Yung panel mo or yung system mo, ang output lang 500 volts. So, hindi ko pwede ikabit yan directly. Kaya kailangan ko maglagay pa ng isang component. Yung isang pang component na yun yung aking converter.
or for this case, we call it as a boost converter. Kaya tayo naglalagay ng boost converter kasi hindi pwedeng 500 volts ang nilagay mo sa inverter. Pag nilagay mo directly yan, hindi mo ma-achieve yung kailangan mo na 500 kilowatts. Baka kahit 500 kilowatts yung bigay ng PV mo, ang lalabas lang sa inverter mo is 100 kilowatts, 75 kilowatts, or sobrang baba. So, kailangan natin itaas. Gagamit tayo ng converter. So, yung converter na yon, kailangan natin i-boost to 835. So, how do we boost that? Babalikan natin. Muna, kailangan ko ng inverter. Ilang inverter ang kailangan ko? Ang sabi, meron ako 100 kilowatts na inverter. So, kailangan ko ng 5 inverter. Hindi kasi pwedeng 100 kilowatts ng inverter, ang lalabas niya 500. Sasabog yung inverter ko. So, kailangan ng 5 inverter na naka-parallel. Now, yung boost converter naman is i-base natin sa array. Ilan ba yung array ko? 25. So, kailangan ko ng 25 na boost converter na ang rating ng bawat isa ay 20 kilowatts. So, mamaya makikita nyo yung drawing niya. So, yun. Tapos, yung boost converter, may switching yan. So, kailangan natin kunin yung duty cycle niya. Yung switching, ang formula ng duty cycle niya is 1 minus input over output. Wherein itong output na to, ito yung pumapasok sa inverter. So, kaya ang duty cycle natin is 0.30. So, this is, kumbaga, yung duty cycle ng system natin. Okay, so to summarize, yan yung aking inverter specs. Meron ako 5 inverter. Ang pumapasok na voltage sa inverter mo ay 835 volts. Ang rating ng bawat inverter mo ay 100. Ang output voltage mo ay 460. Ang amplitude modulation mo ay 0.9. And ang frequency modulation natin is 84. Tapos may boost converter ako na bawat isa is 556.6, 20 kilowatts, 835, tapos 0.30. Pag dinowing natin, ito yung bawat isang array. May isang boost converter sila bawat isa. So 25 pieces yun. Ang lumalabas dito, DC. Ang DC value niyan, since nakaparallel yan, 825. Now, hindi kasi kakayanin ng isa, kaya maglalagay ka ng 5 naka-parallel para mag-ahati yung 500 kilowatts dun sa 5. So, ito yung rating ng bawat isang inverter. Then, ipapasok natin sa demand na 500 kilowatts. We have already a PV system 3-phase stand-alone. So, pag sinabi mong stand-alone, hindi siya nakakabit sa grid. Ngayon, paano pag kinabit natin sa grid? Ano mangyayari yan? Papalitan mo lang naman ito. Imbis na directly 500 kilowatts, pwede tayo maglagay ng substation para ma-increase yung voltage. So, yun lang yung mangyayari. Yun lang yung mangyayari. May questions ba? Yes. Okay, ulit, ang reason for that is dahil yung specification ng inverter natin. Ang pumapasok na voltage sa inverter natin is 835 volts DC. Hindi ka pwedeng magpasok yan ng mababa. For the simple reason na yung output mo, baka hindi yung gusto mong output. Pwedeng mas mababa, pwedeng mas mataas. So, para ma-make sure natin na 835 volts ang papasok dito, kailangan ko maglagay ng converter. Itong converter na to, step up or step down yung voltage na to. Paano yan? Now, pagdating sa AC side, 460. So, based dito, marami kang specification na yung consider. Number 1, may limitation ka sa inverter. Hindi ka pwede mag-design kung hindi mo alam yung mga inverter na available sa market. Number 1. Number 2, kailangan mo rin i-base sa converter. Hindi mo alam yung specification ng mga converters natin. Kasi hindi mo pwede, theoretically speaking, pwede kang gumawa ng 1 megawatt
na PV system na ang basis ko lang ay isang panel na 550 watts. So, ang gagawin ko lang is, tapos, ang gusto lang naman natin, 500 volts. DC. So, ang gagawin ko lang dyan, pag ganyan case, kung ito ay 50 volts, so, meron akong 10 panel in series. 10 panel in series. Kasi bawat isang panel ay 50 volts. Times 10, 500 na. So, lumalabas dyan, yan yung kailangan natin. So, kung kailangan ko ng 1 megawatt, paano kung gagawin yun? 50 watts times 10 times number in parallel. So, ilan yung number in parallel? Then, 1 megawatt divided by 500. Ilan yung 1 megawatt divided by 500? Divided by 1 megawatt divided by 500. Ilan yung 2,000. Megawatt na mega. 2,000. So, ibig sabihin niya, meron ako isang string na 10 panel yon. Tapos, meron akong 2,000 strings na naka-parallel. Theoretically speaking, pwede yun. Pero wala ka namang mabibili converter or inverter na 1 megawatt. Ang mabibili mo ay ito, kagaya nito, ang rating lang yan is 100 kilowatts lang. So, yun yung reason kung bakit nagpa-parallel tayo sa series. Dahil may limitation yan. Ang limitation mo is yung available. Unless, papasok ka sa part na i-design mo yung, mag-design ka ng sarili mong inverter at saka sarili mong converter. Which is, masyadong mahal pag sabihin natin mag-design ka na ito. Kaya, mag-commercially available na lang tayo sa market. So, pag yung mga makikita nyo sa market, yun yung focus nyo. So, when you are doing PV design, kung may PV system kayo, una nyo titingnan, ano yung mga available PV modules sa market. Kasi yun yung magiging basis kung ilan nilalagay nyo in series saka parallel. Second, ano yung available converter sa market saka inverter. Kasi kung sa inverter, may maximum size rin lang yan. Sabihin natin magde-design ka ng 1 gigawatt na solar panel o solar power system. Hanapin mo muna yung inverter na para mag-produce ng 1 gigawatt. So, ano ba yung makikita mo sa market? For example, meron ka makikita na 1 megawatt na inverter na kailangan na input voltage is 800 volts DC. Ang output nun is 460 volts DC. So from there, 1 gigawatt divided by 1 megawatt. So yun na yung total number of inverters mo na bibili. Now since kailangan mo 800 dito, balik ka doon sa string voltage mo. Pwede ba akong i-diretso ng 800 to or may limitation? Sinabi natin kanina na ang PV system is usually limited until 500 to 600 volts lang. Meaning to say, pagkatapos ng 600 volts, kailangan mo maglagay ng converter. So, yun yung mga consideration nyo pag nag-design kayo ng PV system. That is purely design. Pero kung isasama mo pati yung control, ibang usapan na yun. So, we will have a separate topic doon sa control na yun. Okay. May questions so far? Here pa? Let's have another example. Pero bago yun, ito yung nangyayari pag meron kang harmonics. So, may frequency modulation daw tayo na 84. So, kukumpitin natin yung harmonics using fast Fourier transform. Given na naman yung formula na yan. Usually, ang nagko-compute ng mga ganyan, FFT is electronics. Pero meron din tayo na dahil may electronic devices tayo. So, kinumpute natin, kinuha natin yung first order, third order, fifth order, ninth order,
and so on. Ano yung ibig sabihin ng mga order na yan? Pag sinabi mo first order, ibig sabihin 60 Hz or 50 Hz yan. Yan yung first. Pag sinabi mong second, ibig sabihin ito times 2 na lang yan. So 120, 100. Pag sinabi mong third, ito times 3 natin yung una, 180, saka 150, and so on. So pag may 11 ka, 660, at saka 550. Yun ang ibig sabihin ng harmonics. Yun yung order na sinasabi natin. Ang nangyayari lang doon, yung first order mo, 60 Hz lang. Yung second order mo, naging times 2 yung cycles natin. So yun yung okay. Kung kinompute yun, ito yung naging PhD. Based on standard, pasok naman siya, so okay yung design. Okay. Let's have another example. Gawin na natin mas malaki. 1 megawatt. So 1 megawatt na PV siya. 460 volts natin ipapasok sa AC side, 60 Hz, 3-phase AC. Pero may, ano ka na, may standard ka na. Kailangan yung bawat ari mo daw ay 20 kilowatts lang kasi yung bawat inverter natin 250 kilowatts. Ito yung mga ratings doon. Switching frequency 5.4. Then, approximately, dapat 550 volts daw yung AC natin. Para pagpasok natin sa inverter, madali na tayo maghanap ng converter. So, ano ba natin po? Number of modules in string, number of strings in array, number of arrays, service area, weight ng PV, at saka cost. So, lalagyan din natin ng economic aspect. So, dito papasok yung chapter 4 nyo. Kung let's say, i-consider nyo yung design criteria na economical. So, pwede nyo i-consider yun doon. So, at saka DC and AC inverter and boost converter specification. So, hanap tayo. Ginamit nyo rin natin yung type 1. Kung pagka na-upload ko na yung slides, pwede nyo gamitin yung type 2 or yung type 3. Makikita nyo iba yung itsura ng design ng type 2 sa type 3, sa type 1, sa type 4. Kaya dependent talaga yan sa module mo. So, pero ginamit natin type 1. So, ito yung given niya ng mga weights sa cost. So, after we have done that, next, first step, kunin natin yung number of modules na naka-string. So, ano gagawin natin? 550 divided by 54.8. And that would be 10 modules series sa isang string. Okay. Ilan yung power mo doon sa isang string? 1,900 kasi bawat isang module 190 watts. So next, yung 10 yun, ina-times ko ng 54.8. So yun yung aking string voltage. So yung 548. So medyo mababa siya doon sa 550. And number of strings in array, so yung 20 kilowatts, divide ko ng 1.9 kilowatts. So 11. Then, ilang arrays yun? To yung 20, divide ko ng 1 megawatts. So 50. So may ano akong 50 array, bawat array may 11 akong strings na naka-parallel. Okay. Then, ilan yung modules doon? E di 10 times 11 times 50. So, kailangan mo ng 5,500 na modules. Yan yung bibilin mo. 5,500 modules. So, gano'ng kabigat yun? Or gano'ng kalaki yung surface area doon? So, ang gagawin natin would be, i-base natin doon sa dimension, 34.6 inches by 51.9. Divide ko lang ng 12 squared. Bakit 12 squared? Kasi 12 inches per foot, diba? Eh, surface area. So, 12 times 12 para maging area siya. So, ang number of surface area natin is 12.5 square feet per PV panel. Isa pa lang yun. So, ang gagawin natin, i-multiply ko yun ng 5,500. So, that is approximately 1.57 acres. So, pwede nyo i-convert. Ilan yun in square meter? What is 1.57 acres in square meter? 6,600
6,350 square meter. So, gaano kalaki ang 6,353 square meter? Okay. Assume walang space yun. Assuming walang space yun. And bihira ka naman mag-space eh. Karaniwan kasi pag naglagay ka ng module talaga, magkakatikit. Kasi yung wire mo, pwede mo naman ilagay sa likod. Diba? Kasi pag magkadikit naman sila, may wire, sa wire naman sa likod yun nakalagay eh. Hindi naman yung kailangan mo lagyan ng space. Pag nilagyan mo pa ng space yun, balik tayo sa problema ng DC. Mataas ang power loss. So baka hindi ka magkaroon ng 1 megawatt. Baka less than 1 megawatt yun. Okay. Ha? Mag-iba yun kasi may effect yun. So 6,600 or 6,300 square meter. Ganong kalaki yun? More on sa module pala. Wala pa yung converter, inverter, at saka yung substation. Okay, isipin, gaano kalaki ba ang floor area ng PIP? Sige, bahay nyo na lang. Sige, ano ang floor area ng bahay mo? Okay, typical dwelling unit is, pwede natin sabihin kung mayaman ka 100 square meters. Mansion, medyo ano na yun, mayaman na bahay na yun, 100 square meters na bahay. So, 6,000 divided by 100, so kailangan mo ng 60 na bahay. Sabihin natin, may kaya. Kailangan mo ng 60 na bahay para doon sa solar panel mo na 1 megawatt. Panel pa lang ang pinag-uusapan natin. Wala pa yung inverter at saka converter. At magkakadikit yung panel. Walang spacing yon, magkakadikit sila lahat. So, pwedeng magkaroon ng spacing yon, pero hindi naman ganun kalaki syempre. So, yun yung problema ng PV farm area. First problem nila. Kailangan talaga ng malaki para to. Okay, next problem. Tingnan natin yung cost ha. So, mag-compute tayo ng cost. So, ang cost natin is $4.78 billion. Dollars yan. So, ita-times nyo ng 15. So, 20 billion pesos. Or 25. Panel pa lang. Wala pa yung converter. Wala pa yung inverter. Wala pa yung wire. Kung lalagyan mo pa ng battery, wala pa. Tapos, substation. Kung gagawa ka substation, wala pa. Pero, syempre, yung price ng panel matagal na. So, pwede magmura yan, pero take note of the price naman. Okay. Gano'ng kabigat? 181,885 pounds. Ilan yun in kilo? The times nyo ng 2.2. So, pwede natin sabihin 400,000 kilograms. Tama ba? Tama ba? Mas malaki ba? Hindi, baliktad. Divided by 2.2. So, pwede natin sabihin 90,000 kilograms. So, that would be 90 tons. Ganong kabigat yung mga PV panel mo. Pero equally distributed naman yun. Hindi naman yung patong-patong. Siyempre, yung patong-patong yun yung 90. Pero yung equally distributed, depende sa area yun. So, isipin mo, lalagay mo sa bubong yun. Ganun karami. Siyempre, babagsak yun. Kaya, may limitation usually sa rooftop ng PV. Yung kayang capacity niya. Kaya hindi porke sabihin natin, ang laki ng bubong ng TIP, bakit hindi mo pwede lagyan niyan lahat ng PV panel? Hindi dahil doon. Huwag mo muna isipin yung budget. Budget ka agad nag-iisip eh. Isipin mo na lang, maglalagay ka na lahat ng PV doon sa bubong. Eh di, baksak yan. Kung naglalakad si Segi doon, binaksakan na siya ng PV. Buti na lang sa mga sabi natin. So, yun yung problema. So, weight pa lang yun. So, ito yung dimensions natin. Okay. Ano yung next? Kukunin na natin yung inverter. So, ilang inverter? 4. Bakit 4? Kasi bawat inverter ay 250 kilowatts. Okay, so, kailangan ko ng 50 boost converter kasi bawat hari dapat yun. And ang rating ng boost converter ko 20 kilowatts.
548 volts ang string voltage ko. So, anong output ng boost converter ko? Nagamit ako ng ganitong formula. 2 square root of 2 BNL over square root of 3 modulation ng amplitude modulation. So, 460.85, 884. So, dapat 884 yung output ng boost converter. So, from 548, itataas ko siya na 884. Tapos yung 884 na yun, yun yung papasok ko sa inverter bago ko ilabas sa inverter na 460. So, pag knowing na natin, ayan yung single line diagram mo. Meron tayong 50 PV arrays. Meron bawat isang array ng 11 strings. And bawat string may 10 modules. Then sa bawat isang PV mo, meron kang converter. Meron kang converter, boost converter, na merong duty ratio na 0.38. Then bawat isang yan, papasok dito, 884. Kasi parallel naman. Then ang ilalabas niya, kailangan ko ng 4 na inverter. Then, diretso na ako ng load. This is off-grid. Pag ginawa ko off-grid yan, tatanggalin ko lang to, lalagyan mo ng substation, papunta na yun sa grid mo, transmission system. So, with that, marunong na kayo mag-design ng PV system. So, may questions ba? Clear ba? Or medyo clear? May question? Okay. So, i-upload ko yung lecture kasi i-revise ko siya ng konti. Tapos, expect siguro may activity sa pagre-design para at least lahat kayo marunong mag-design ng TV. Wala naman kayong problema kasi open formula naman yan. So, hindi kayo magkakaproblema. Sir, may distance po ba paglagay ng DC? Paglagay ng Mga inverter? kailangan mo tingnan yung handbook regarding sa PV system kung may standard. Pero more or less, hindi mo naman pwedeng idikit yung PV panel sa converter at inverter agad. Kasi magkukos yan ng static. So, may mga distance yan. Yung distance na yun, hanapin nyo na lang yung standard kung may standard siya. Ha? Hindi. Ang tinatanong kasi ni Bebing is from converter to inverter. Ito kasi, bawat isa ito, wala kayong problema. Kasi, di ba, sabi ko nga, tingnan nyo yung likod ng TV. Yung likod ng TV. Di ba nakita nyo to? May cable yan. Isang module lang yan. May module yan. I-series ko yan doon sa kasunod na. So, pwedeng magkadikit sila. Walang problema doon. Ang kasunod na may problema kayo would be ito. Yung mula dito papunta dito. Hindi ko pwedeng idikit masyado yun. So, may specified length yun. Pero yung length na yun, hindi naman pwedeng 10 kilometers. Mga siguro nakano lang yun. 1 feet, 1, 2 to 3 feet lang. Kasi, power loss. DC ang pinag-usapan natin, mataas ang power loss. Tapos, syempre, bawat isa sa kanila may spacing. Hindi naman pwede magkadikit yan. Pag nagkadikit yan, magkakaroon na ng short circuit. So, may spacing na yan yung bawat isa. Kaya magkaka-spacing talaga yung arrays. Tapos, pagkatapos doon, pagdating sa inverter, meron rin yung spacing. So, yung spacing na yun, you would look for standards na lang doon. Yung minimum spacing. Wala namang pinagkaya kayo pagdating sa transmission towers natin or distribution tower natin yung mga spacing. Other questions?
Okay, next week, pupunta tayo sa next topic natin, which is paano mo gagawin, ano yung lalagay mo na control dyan? Ano yung lalagay mo na control pag battery? Ano lalagay mo na control pag nilapit mo lang sa grid? Ano lalagay mo na control pag may battery ka tapos kakabit mo lang sa grid? So, ang tawag na natin doon is yung mga charge controller, yung mga iba pang types ng control. Doon papasok yun. After nun, ang kasunod natin, kulang tayo dito ng battery. So, lalagay natin. So, hopefully, we will be discussing that next week. Then, after the discussion natin next week, mag-exercise kayo ng kita. Okay? May questions? Wala? Okay, Tuesday next week, wala tayong class. Pero atin kayo ng seminar ng 1 to 6. Doon na. Bayad eh. Any budget? O sige, okay lang. Sa akin kung hindi kayo maten. Wala namang problema sa akin. Hindi ko kayo pinipilit na umaten doon. Kumbaga, certificate yan. Nasa sa inyo yan. Pag kayo ay CPD, magbabayad rin kayo. Mas mahal pa doon. So, masyado kayong nagre-reklamo sa 100 pesos kung 100 pesos yun. Alam nyo kung magkano binabayaran ko pag nagpapa-seminar? Mga nasa 5,000, 10,000, etc. So, nasa sa inyo yan. Pwede kayo attend, okay lang. Hindi ko kayo pipilit. Pero wala tayong klase. Yun lang yung ibig sabihin. Pero yung seminars and field trip dyan, required nyo yung attend. Kasi may certificate yan. Seminars and colloquia pala. Kasi sa amin nun, seminars and field trip. Kasi may seminar. Yung umaga yung seminar na. Yun nga, sabi ko nga, ulitin ko hindi ko nire-required yung atin ng seminars. Kung gusto nyo umattend kayo, okay lang sa akin. Magtatampo lang naman ako ng slide. Slide lang naman yun. Slide lang, medyo lang. Pero kung may klase naman kayo, syempre hindi ko naman kayo mapipili tungkol doon. Kasi syempre may klase. Kung wala kayong klase, talaga magtatampo ako doon. Kasi wala naman kayong klase. Sir, kaya natin kami. Sir, nagsandaan lang yan. 1 to 6. So, ulitin ko hindi ko nire-required. Pero attend na lang tayo. Lahat ha? May break yun siguro man. Pagkain ka, sir. Ha? Mali ko. May libre pagkain. Hindi ko alam. Baka siguro meron. Ewan ko yan. Hindi ko alam. Hindi naman ako yung magbabasa. Sumasakit na ulitin ko hindi ko kayo nire-require dumating ng seminar. Magtatampo lang ako ng slide. Pag may klase kayo, wala na